So ayan, good afternoon everyone. This is record of Zoom natin for disaster readiness and risk reduction. Okay, this is for online and modular and also for the regular natin, no? Okay, start tayo. Sa dulo po nito, meron po tayong activity. Make sure na ipapasa po ito sa G-class para sa mga modular and also the online. Okay, ang ating topic for today is all about signs of an impending volcanic eruption. So when we say sign of impending volcanic eruption, ano po bang ibig sabihin, Sir Jan? So ang ibig sabihin ko, ano yung mga sign na puputok po ang bulkan o kung ano po yung mga sign sa paligid natin kung merong um, natural disaster, no? Okay, umpisahan po natin. Okay, by the way, ay upload ko po ito sa YouTube and then panoorin nyo po sa YouTube ha. And then pasa po sa G-class after. Excuse me. Ayan. So, sabi po dito, Department of Science and Technology o PBOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Okay, so pag sinabi natin seismology or seismic, so ibig sabihin, ito yung ano, ito yung kumbaga yun sa tubig, di ba pag nagpatak ka sa tubig, di ba kumakalat yun? 'Di ba? Bumabilog. So ganoon din po sa lindol, no? May pinag-uumpisahan po siya na kung saan siya nag-uumpisa yung lindol, nag-i-spread po 'yan papuntang iba't ibang lugar. So, okay. Sabi po ng PBOX, sabi dito, the government entity entrusted with monitoring earthquakes and volcanic activities in the nation, the following signs are commonly observed preceding a volcanic eruption. It is important to recognize that these indicators may vary from one volcano to another. So, itong PBOX na po ito, um, sila po yung nagmo-monitor kung meron na pong bagyo or sorry, kung merong um, excuse me, kung merong lindol na magaganap, kung ito ba ay signal 1 or signal 2 or signal 3. Okay? Next. Excuse me. Number 1, volcanic quake. Ayan. So, di ba nakikita natin itong extension, OMM broadband vertical, OMM broadband vertical na medyo, itong raw, MMS short period, itong raw. Ibig sabihin itong unang-una, diba? Ibig sabihin ito pa yung ano, ito pa yung mahinang paggalaw ng lupa natin. So, sino pang nagmo-monitor nito? Yung PBOX, no? So, ito naman sumunod, ito na yung medyo kaya niya na alugin yung ating ano to, pwede na paalugin nating higaan. So itong pangatlo, itong pang-apat, so ito na yung pinakamalakas, no? Pwede na siya makahati ng daanan. So pwede na mapagbagsak ng isang buildings. Okay? Next. An increase in the frequency of volcano quakes. Number 2. Sabi dito, the occurrence of volcano tremors may be observed. So, kung nakikita nyo to, sinabi ko kanina, di ba, may seismic waves tayo. So, ito parang ano to, itong color red na to, ayan. So, ayun yung seismic waves. Ibig sabihin, kung saan siya nag-uumpisa. No? Okay, so nag-i-spread na yan hanggang sa iba't ibang surface ng Earth natin. Next, number 2. So, tingin nyo, di ba ano ba to? Ito ay landslide. So, sabi dito, localized landslide rockfalls and collapses from summit area which are not attributable to have rains may occur. So, bakit po kayo nagkakaroon ng landslide? Excuse me. 'Di ba minsan nagkakaroon ng landslide dahil sa pagma-mining, 'di ba? Pagmimina ng mga pag kumukuha ng mga ginto sa ilalim ng lupa, or minsan naman kumukuha ng mga labi noong 21st century. Mas minsan naman dahil sa paglambot ng lupa dahil sa lakas ng ulan, or minsan dahil sa dahil sa um ang tawag dito, dahil sa
ano, alog ng lupa, no? So, sa landslide po, meron tayong tinatawag. So, kapag ang bato ay nasa itaas pa, ang tawag po dyan ay eruption. Ulitin ko po, kapag ang bato ay nasa ibabaw pa, ay nakadikit pa po, ang tawag po dyan ay eruption. So, kapag ang bato ay bumaba na papuntang lupa, 'di ba, bumababa siya katulad ng sa video, ibig sabihin ang tawag po dyan ay mass wasting. Kapag gumalaw na po yan, ang tawag po dyan ay mass wasting. Okay? So, bakit bumababa yung lupa? Dahil sa gravity. Ulitin ko po, bumababa po yung lupa na yan dahil sa gravity, no? So, kung wala pong gravity, aangat po yan pataas. Diba kanina sabi ko kapag hindi pa gumagalaw, ito ay eruption. Kapag bumaba na, ang tawag po dyan ay mass wasting. Gumagalaw po yan through gravity. So next, kapag nasa ibaba na dyan, nasa ibaba na yung lupa, 'di ba? Nagstay na siya diyan panghabang buhay or nagstay na lang siya diyan. Ang tawag po diyan ay deposition. Okay? Or stable. Stable na siya. Deposition. Kapag nag-stay na po siya diyan, ang tawag po diyan ay deposition. Localized landslide, rockfalls, and collapses from summit area which are not attributable to have rains may occur. Next, pwede rin yan po, sabi nga po dito, pwede din sa pag-ulan. Diba? Paglalambot ng lupa. O hindi ka dahil marupok na yung talaga yung lupa niya, no? So minsan ingat-ingat tayo katulad yan sa mga taga-bagong silang, no? Meron dito malapit sa phase 9 pataas. 'Di ba? Meron pa ganyan diyan kaya ah, make sure na hindi tayo tatambay diyan sa bandang ganyan. Okay? Next, number 3. Ayan, 'di ba? Ano bang tawag dito? 'Di ba? Crack, no? So, kapag gumaganyan na po 'yan dahil po sa mataas na or active ang ating volcano. O kaya minsan active ang ating magma. Okay, kapag ang apoy nasa ilalim, ang tawag po diyan magma. Kapag nasa labas po, lava. Okay? So, dahil active ang ating magma, so nagkakaroon po tayo na pag-alog ng lupa, no? Pag-alog ng ating surface o yung ibabaw ng lupa natin. So, kapag ang crack po ng lupa ay pasigsag na yan tapos kumalat po sa iba't ibang lupa o sa iba't ibang daanan, ang tawag po dyan ay spreading. Ulitin ko po. Kapag kumalat na po yan, ang tawag po dyan ay spreading. So, what is, ayan, the ground may swell or inflate, tilt, and develop cracks because of magma moving underneath. Ayan, di ba? So, dahil sa paggalaw ng magma sa lupa, no, nagkakaroon po tayo ng magma. So, bakit po kayo nagkaroon ng magma sa ilalim ng lupa? No? So, 'di ba nung unang panahon, 'di ba akala mo nandun ako eh, no? So, nung unang-una po, hindi pa nabubuo ang Earth natin. Ano pa siya, para siyang bato na itsura lang. So, may mga asteroids sa na tinatawag, no? Yung asteroids na yun habang naiipon sa Earth natin, bumabangga yan, tawag ng bombarding. Sorry, nakalimutan ko yung words eh, bombarding. Okay? Kapag bumabangga yan sa Earth natin, excuse me, yung asteroids na yon or meteor na yun, may dala po yung asin. No? Yung asin na yon may dala siyang tubig. Ang tawag po doon ay crystalline. So, yung asteroids na yun, may dala siyang crystalline tsaka magma. 'Di ba? Pag pinagsama natin ang magma tsaka water, magiging bato. No? So, bumabangga yan sa ating bumabangga yan sa ating Earth hanggang nakabuo po ang Earth natin ng bilog. So, ang Earth po natin talaga po hindi bilog, no? Kung makikita lang natin sa satellite, bilog na bilog siya, 'di ba? Okay? So, nagiging bato siya kapag bumabangga siya. Bakit po? Kasi nagsama yung bato tsaka yung tubig dahil may dalang crystalline yung ating asteroids. No? So dahil po nagkaroon tayo ng surface or lupa sa ibabaw ng tubig. So bakit din tayo nagkaroon ng dagat or ilog?
No? Okay, next. A crater glow may occur due to presence magma at or near the crater. Next, number 5. Um, an observable increase in the drying up of vegetation around upper slope of volcano may be observed. Okay, next. Ayan. Excuse me. Okay. So, dabi dito, there may be an increase in the temperature of hot spring wells. Oh, bakit po kaya nagkakaroon ng hot spring? 'Di ba? Nagkakaroon po ng hot spring, ibig sabihin kapag malapit ang isang surface sa isang bundok or mas marami pong o mas manipis ang lupa dito sa isang surface na ito. Katulad po niya kumukulo na yung tubig, no? So minsan pwede na tayo masunog diyan eh. Minsan meron naman tinatawag na ano eh, jacuzzi ba 'yon? Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Minsan kumukulo 'yan, 'di ba? Dahil po sa init ng magma sa ilalim ng lupa. Okay? Next, a change in color of steam emission from white to gray due to entrained ash. So there may be an increased steaming activity and change the color of steam emission from white to gray to entrain. Okay? So, 'di ba, before na balitaan natin sumabog ang Taal, 'di ba? So ano po ang nangyari sa paligid natin, no? Naging ano, dark, no? Ang sabi dito naging ano, ash ang kulay ng ating ano, kapaligiran, 'di ba? So minsan yung ibang usok nito, 'di ba? Akala natin ano, usok lang pero may kasama na siyang ash. 'Di ba? So lahat naman puro siguro ng bagay kapag sinunog magiging ash. Katulad natin kapag sinunog tayo magiging ano rin abot tayo. 'Di ba lahat ng bagay. So sa surface sa ibabaw ng bundok, sa pinaka-edges niya, ibig sabihin may malambot doon na lupa. Kapag nasunog po 'yon, para siyang papel, 'di ba? So dahil marami pong puno doon or maraming bato, pag nasunog 'yon, um ayun po ay nagiging abo or ash. Okay? Next, there may be a noticeable variation in the chemical content of a spring and crater lakes within the vicinity of the volcano. So, minsan nakikita nyo sa daan, di ba? Merong nakikita natin yung kulay rainbow. Di ba? At dahil po yan sa gas. Okay? And oxygen na nagsama. Okay? For your activity, wait po For your activity, wait for a while. Ayan. Okay, for your activity, magbigay po ng 5 uri ng landslide. And ibigay po ang definition ng mga ito. Okay? For your activity, magbigay po ng 5 dahilan kung bakit po nagkaka-landslide. Okay? Magbigay po ng 5 dahilan kung bakit nagkakaroon po ng landslide or magbigay ng 5 uri ng landslide. Okay? That's it. Thank you, ABM, ABM gas or Allstrand pala to. Sorry, sorry guys. Okay, thank you. And para po ito sa modular and sa online. Okay? That's it. Good day everyone. Have a good day.